First things first, congrats po sa lahat ng mga nakapasa na GFT exam through my channel. Omerito gozaimasu! Today, I will share how I aced my GFT exam and what is GFT. So ano nga ba ang GFT? GFT is a basic language test kung saan equivalent ito ng N4 if you got the high score of 250 points. May 4 segments po ang GFT exam. Part 1 po is yung script and vocabulary, then conversation and expression, reading comprehension, and the last part is the listening test. Nakalagay po yung link sa description box kung saan doon nyo kung papanood yung playlist ng may complete sequence ng exam. So kailangan po marami tayong baon ng vocabs. Memorize at least 30 vocabs per day. So paano? Sulat niyo po muna sa Romaji, then Japanese. Especially, check niyo po yung spellings. Dapat memorize niyo po yung spelling ng bawat words. Kasi po, pagdating sa choices ng exam, pare-pareho po sila. Magkakaiba lang ng spelling, stroke, lalo na pagdating po sa kanji. So pagdating po sa kanji, familiarization lang po siya. Di na po kailangan magsulat. So bakit kailangan 30 vocabs ang kailangan natin i-memorize per day? Kasi po, kunwari 5 vocabs lang sinaulo mo sa isang araw. Kinabukasan ba yun sa ulo mo pa? Or meron man, isa na lang. So dapat 30 vocabs per day para the next day, meron ka pang matandaan 5 or 10 vocabs na natira. Diba? So mga best, ang part 1 at part 2 ng exam ay material lang. As in material lang. Kaya dapat mag-focus kayo sa reading at sa listening. Doon nyo ilaan yung pinakamahapang oras nyo. Kasi sobrang tricky to. Sa reading, doon nalalabas yung mga kanji. So, hindi lahat. Meron siya translation ng furigana. So, more on kanji. Pero hindi ko sinasabing N5 lang yung kanji. So, combination po siya ng N4 at N5. So, kailangan nyo pong aralin yung N4 at N5. May nagsabi po sa amin na N5 lang po yung GFT since basic lang siya. Pero pagdating po sa actual exam, may halo po siyang N4. So, kailangan review rin po yung N4 ninyo. Sa listening comprehension, so wag pa kayong mag-alala kasi po yung audio nun is clear. Kasi hindi po siya ngongo. Kaya lang, medyo tricky po yung listening. Kasi minsan, meron siyang 2 question. Nasa baba yung isa. So, kailangan scroll down po siya para makita mo yung next question bago mo siya i-click yung submit. So, last tips ko mga beshi is yung review nyo lahat ng questions from the start up to the last bago nyo i-click yung submit. Kunwari, 1 hour yung dapat sa exam nyo ng part na yon. So, i-consume nyo yung time. Huwag nyo mamadaliin. Then, magbigay lang kayo ng 15 or 10 minutes before time bago nyo click yung submit. So, review nyo lahat muna. And then, after po ng lahat ng test, meron po siyang question survey. So, yun po ay galing mismo dun sa kung saan kayo nag-exam. So, yung survey na yun is ima-max rate mo lang kung readable ba yung mga ginawa nilang mock test, kung naiintindihan ba, kung madali lang ba siyang basahin, kung hindi siya blurry, ganon. So, i-max rate yun na lang. Kumbaga, lahat i-good nyo. Kahit hindi. Bigyan nyo sila ng mataas na ratings. Kunwari, A, B, C, D, E. So, piliin mo na yung A para nasa top, diba? Ja, minasang gambarimo siya.
So, share ko lang po muna yung naging journey ko. Saan ako nakapag-apply, kung paano yung proseso mula dito hanggang sa pagdating sa Japan. Alam nyo ba na nakapunta ako ng Japan na hindi ko kailangan mag-exam ng GFT, walang prometric test, so walang mga ganun-ganong proseso. So, nakapunta ako doon, nag-aral lang kami ng language ng 4 months. 4 months sa Las Piñas. So, doon ako nag-aral. Bago ka mag-aral, bago ka pumasok, o bago ka gumastos, kailangan selected ka na ng employer mo. So, ganun yung naging proseso lang sa atin. So, na-select muna ako nung ako'y nag-apply. So, saan nga ba ako nag-apply? Nag-apply ko ako dito sa amin, sa Bataan. Nag-apply ako dito sa Quezon. Sa munisipyo. Nakita ko lang na nag-post as kailangan nila ng sewing machine operator. So, ayun, yun po yung trabaho ko, yun po yung skill ko. Nag-try po ako mag-apply, nag-pass ako ng session at ilang requirements for orientation. After a month, ayun, nasalang ako for interview. So, interview na kami ni employer. So, yun, ganun yung proseso sa akin. Interviewin ka muna ni employer, and then, kapag na-select ka, saka ka mag-aaral ng language for 4 months. Fortunately, na-select ko tayo as ilan ba kami? 500 kaming applicants. Tapos, kumuha sila ng 6 or 8. Ang napili, at the end is 3 lang. So, 3 lang kaming napili out of 500 na nagpasa. Nakapila doon mismo sa Las Piñas. So, ang agency ko na to ay, hindi ko alam, kalimutan ko. Ano ba yung agency ko na to? Prudential. So, yun. Sa Prudential Agency, yun po yung nagpaalis sa akin papuntang Japan. Hindi namin dumaan sa mga exam. Katulad ngayon na kailangan metric test at physical test. So, yun yung mga kailangan nating i-provide ngayon kapag nag-apply tayo sa Japan. So, shout out po sa mga sensei ko sa Prudential Agency. So, na-select na kami. Doon na kami nag-start mag-aral for 4 months. Pero hindi namin natapos yun. So, dumating na yung COE namin, nag-isa namin, gusto ka na ng company, lilipad ka na. So, pagdating namin sa Japan, ito yung maganda. Ito yung good news. Kasi pagdating mo doon, meron ka na kaagad sakon. Oo, diba? Bongga. So, kaagad-agad, binigay na sa iyo yung half month ng pinakasahod mo. Hinabukasan, sinundo ulit kami doon. Pinakain muna kami ng aming shacho. Shacho nga ba? Yun. So, lahat ng staff ng company, sila yung kasama namin sa lunch. So, ayun, ang saya, diba? May sahod ka kaagad, pero hindi ka pa nun mag-start magtrabaho. So, ayun, yun ang kagandahan dun. May sahod ka na kaagad habang mag-aaral ka pa ng 1 month. So, mag-aaral ka pa po ng 1 month. Tapos yung mga classmate mo is iba't ibang lahi. Pero hindi mo naman sila makaka-roommate. Magiging classmate mo lang sila. Pero mabait naman sila. So, nag-1 month na, thank you kami. Tapos, yun, yung kaming bike. Yun yung kamasok namin. Kasi nga malayo yung school namin. So, kahit nag-iis na or kahit dyan, kahit umuulan. So, nagbabike kami. So, mga gustong sumubok, mag-apply. Ako po ay isang mananarik sa sewing machine operator. Dito na po yan sa Pinas as my current work. Dito po ang tatrabaho sa Maragdelos, Bataan. So, yun po yung aming production line. Lalo kasi ang video nasa Japan pa po. Ibang phone na kasi yung gamit. So, that's me. Anahi po kami doon ng cortina ng pagkalalaki. Pagkalalaking sobra at pagkabibigat. Pero okay lang naman po yung trabaho, kaya naman. Masaya naman kasama yung mga Hapon, no? Bites to promise. Gusto ba yung mga Hapon? Mapapalapit yung loob mo sa kanila. So, ayun. Kung gusto nyo mag-apply bilang isang sewing machine operator, check nyo po yung kanilang page na Prudential Agency. Kung meron pa silang Pero, nung naka-apply ako yung 32 years old ako eh. Yung pinakamatanda yata na. Lahat ng mga kasama namin sa trabaho, kung mga tatanda. Mga 65, hindi, 42. Pero malalakas. So, ito na, sasabihin ko na kung paano yung gagawin natin.
Sana naman yung nililin ko yung mag-like po kayo sa video na to. And then, i-share nyo na rin sa mga groups. Yun. Kailangan ko i-share nyo sa mga groups para po malaman ng iba yung mga naghihintay po ng video na to. And, pa-subscribe na rin po sa ating channel. Mag-follow po kayo sa aking group page. Meron po akong group page. So, mag-follow po kayo doon. Mag-join kayo. And, follow nyo po ako sa Facebook para ma-notice ko kayo. Sa group page na yun, doon po ako mag-post. So, yun ha. Ito na. Magpo-post ako vocabulary muna. Ganyan. So, susunod is yung kanji, and then listening, yan. So, matagal po kasi mag-upload. Matagal mag-upload kasi mahina po yung data ko. So, ayun. Then po yung gagawin natin. And then, magpo-comment lang po kayo ha. Comment ninyo kung ano po yung need nyo. Pare, ang kailangan nyo is reviewer ng para sa kanji, reviewer para sa vocabs, reviewer sa mga sample, reviewer sa listening, yan, para makapag-practice po kaya. So yun nga, yung mga tips, mga guidelines na napanggit ko sa video ko na to, kailangan mag-aral po kayo ng vocabs at least 30 vocabs every day. Kailangan at least 30 or 50 para kinabukasan din na pinapasan ako ng 10 piraso. Tapos sa listening naman, kung magpapalinulang kayo, kailangan yung kayo mo nakafocus dun sa pinapakinggan mo. Kaya kung hindi, maliligaw pa sa pagsagot. So ito nga pala, huwag na po kayong mag-email dun sa lumang email ko. Hindi ko na po talaga yun ipipuksan kasi bagong phone na po yung gamit ko. Yung laptop ko ay nagahang. Yun, nagahang, naglala. Mahina nga po kasi ang internet. So, huwag na po kayong mag-email doon. Mag-comment na lang po kayo dito at follow sa aking Facebook reels. Ayan, see you in my reels. Love you.